Ayan. Kaya nakapag-delete na ako Ang ano? ng video. Ang hirap naman pag sa bahay, no? Ba't ganun pag nasa loob ka ng bahay, parang parang ang laki-laki ng problema mo, no? Either di mo alam kung anong gagawin mo, no? Diba kayo mga nasa bahay, naiintindihan namin kayo. Kasi, alam mo yon, kahit alam nyo maraming gagawin, na parang, ewan ko ba, no? Nakakapagod kasi sa bahay. Nakakapagod tingnan. Bilang housewife, marami talagang obligasyon sa bahay. Nasa bahay lahat. Kaya nga, pinakamahirap na trabaho is maging housewife ka kasi ang trabaho sa bahay, hindi yan natatapos. Oo, no? Parang, Kakalaba mo lang, may labahin na naman. Kakahugas mo lang, ilang minuto, ayan na naman ang trabaho. Kakawalis mo lang, may alikubok na naman agad. Kakatiklop mo lang, may titiklopin ka na naman. Kaya hindi talaga madali. Not like kapag lalaki, magtrabaho kayo. Yun lang, yung obligasyon nyo lang magtrabaho. Yun lang yung aatok-atok nyo. Not like kapag kaming housewife, tayo ka. ang dami naming trabaho. Okay lang yan. Tamad na tamad to. Mag-ano na lang. Syempre, pagod na ako. Load ka na. Wala pa akong tulog, no? Nag-edit ako kaya nag-edit. Gusto mo, ano? Nung wala pa akong ayos, oh. Bigyan kita ng energy. Anong energy? Anong energy na daw? Aray! Itaw yata ha? Itaw ba yan, ha? Aray ko. Ayun, kaya, kaya para hindi sila mapagod yung mga, natin, may bahay. Mag-initiative tayo mga lalaki. Kasi, parang feeling ko dati, siyempre, nagtatrabaho ako, parang, iniisip ko na parang, sila naman, pagdating dito sa bahay, pero hindi Hindi ka pa rin mapapakali. Yung parang, siyempre, ano ba yan, pag nakikita mo siyang walang ginagawa, tapos maraming gagawin. Parang, iniisip ko nung dati, ano ba naman to? Napakawala naman tong, ang dami-dami pang gagawin sa bahay. Parang ganon, na parang, iniisip ko, parang, kailangan siya lagi gumawa nun. Which is, hindi ko naisip na parang simpleng pahinga nilang ganon, simpleng yung pinakapahinga na nila yun. Kasi, ang hirap talaga. Ang hirap pag nasa bahay ka lang. Nakaka-burn out. Tutusin. Di ba, Bi? Yes. Tapos sasabayan pa ng lahat ng mga bills. O, di ba? Kung paano mo i-budget yung perang sahod na kulang. Tapos kung paano mo pagkakasyahin mo. Wala naman talagang matitirang sahod kasi mas marami yung bills kaysa sa sahod. Tapos kunyari may utang-utang o paano mo mabayaran ngayon. O tapos kailangan mo na mangutang, may utang ka pa, kailangan mo na mangutang. Tapos ganito, di ba? Maraming iniisip. Tapos syempre kapag dating ng asawa namin, saka kami hilata. Tapos mapupuna kami na, hilata ka na naman. Parang, what? Hilata ka na naman? Parang andito ka ng 24/7 na. Ganon yung diba? ganon yung thinking namin kasi syempre galing kami sa trabaho, parang ganon. Tapos makikita namin madumi yung dadat na namin, wala pang pagkain, parang ganon. Syempre ang isipin namin, ay anong ginawa mo buong wala ka namang ginagawa dito. Yun ang nasa isip ng mga naming mga lalaki kasi parang hindi namin bibihira ba yung nakakapag-isip ng matino pang na ganon na ay siguro marami kong ginawa. Yung out of the negativity na makikita mo sa loob ng bahay is bibihira kaming lalaki na makakaisip ng ay siguro pagod to. Or baka nga hindi mo maisip yun ng ganun kasi syempre makikita mo nakakalat yung bahay. I mean hindi naman masyadong kalat pero may mga hindi tapos na gawain. Parang ganun. Tsaka syempre may mga bata din. May mga bata. Syempre pag may mga bata, kakalinis mo lang, anong kakalat sila kasi nga bata nga, di ba? Tapos syempre maabutan ng asawa ko. Kunyari ikaw, diba? Kunyari, maaabutan mo. Nakapaglinis na ako, syempre may mga anak tayo, tapos aabutan mo, makalat na naman. O
O isipin mo, hindi kami naglinis. O, Parang hindi talaga madali, no? Kasi parang kailangan talaga yung may pagkakaunawaan kayo. Kailangan may isa stable talaga kasi syempre stable mag-isip, stable kumilos, kumbaga parang ganun kasi hindi tayo pwedeng madala ng emotion natin pareho kasi bilang tao mabilis tayong masaktan, di ba? So pag may mga negative tayong nakikita minsan pwede nating i-judge agad yung tao. So bilang tayo, kung gusto nating magtagal yung relationship natin at talagang committed tayo sa relationship natin, is kailangan may mga adjustment, di ba? Saka sa relationship, kapag bubuo talaga kayo ng pamilya, hindi lang dapat isang nag-a-adjust, dalawa kayo. Kasi Kayo. hindi magiging matibay yung binubuo yung bahay kung hindi matibay yung pundasyon, di ba? Ang pundasyon, nag-i-start yan sa dalawa. Like, di ba, bahay, ganyan, tas ganyan. Tapos yung parang Hindi yan tatayo kapag isa lang. Oo. Pag isa lang ang pundasyon mo, hindi talaga yan tatayo. Kaya ang dalawa kayo. Isa lang ang alam kong makakatayong mag-isa. Ano? Yung basta ano ko yun, basta ko yun eh. No. Okay, let's go back. Asa na tayo? Ayan, so Andito sa bahay, B. oo, andito pa rin nga tayo sa bahay, Di ba pero tayo ang dami-dami natin. My God, ang dami-dami namin gagawin, hindi natatapos. So, Tapos syempre may racket pa kami ako kasi Oo. di lang ako normal na housewife kasi rin ako, business woman din ako. Ganun. parang minsan sa isang araw sa mula umaga, naiisipin mong gagawin mo na, planado na. Pagdating ng gabi, marirealize mo lang, wala ka palang nagawa. Parang minsan ganun. Sige, mamaya. Oo, sige, mamaya tatapusin ko yung mga. Di ba, ganun, no? Mga ganun, no? Di ba? Sige po. Minsan naman, sige na nga, mamaya na nga. Yung iba-iba yung emotion mo na sige na. Tapos at the end of the day, wala ka pa rin nagawa. Kaya nakaka-stress out. Nakaka-stress talaga yung pag nasa loob ka ng bahay. So, kailangan nyo mag-adjust. Baguhin nyo yung proseso. Pag ganun, pag hindi parang feeling mo is na-i-stack up ka na hindi mo alam ang gagawin mo. Kilos lang. Decision lang, di ba? Decision lang. Kasi pag inisip mong ganun ka pa rin. Parang procrastination ba yan? Yung tawag doon sa ganun, na parang ulit-ulit lang araw-araw yung ginagawa mo. Kapag hindi mo sinisimulang gawin or baguhin yung nakasanayan mo sa araw-araw, walang mangyayari. Ganun pa rin. So, kaya kailangan magtulungan, bilang mag-partner, magtulungan kayo palagi. Saka importante yung nag-uusap talaga kayo ng partner mo. Kagaya Yun. nga, example na lang sila Marian at Dingdong, di ba? Famous sila. Syempre, pag famous ka, maraming attraction, maraming temptation. Pero they are pa rin strong, di ba? Kasi sabi ni Marian, sa isang relasyon, kailangan lagi kayong nag-uusap ng asawa mo. Pag may hindi kayo pagkakaintindihan, kailangan nyo pa rin And kailangan ng time sa isa't isa. Hindi lang naman si Marian B. Marami na rin ako napapanood na locally and internationally na parang ganun ang yung sinasuggest na bilang isang kailangan sa relationship. Kailangan communication, lagi kayong mag-uusap. Kasi tayo minsan hindi nagiging malinaw sa atin lahat. Parang bilang kasing matatanda, parang bilang mga matured na tayo, sa edad minsan iniisip natin na parang automatic na lahat. Na parang matanda ka na, alam mo na dapat ang ginagawa mo. Yung parang ganun. Pero hindi minsan Minsan kailangan mong sabihin, minsan kailangan mong i-open up sa partner mo na ganito ganyan. Pero ang pinakamahirap na gawin, yung prangkahin yung isang tao or magsabi ng totoong nararamdaman mo. Yun ang pinakamahirap gawin natin kasi parang awkward na parang Tsaka iniisip kasi natin. Kahit gusto na natin sabihin sa partner natin, ma-judge tayo, parang gano'n. Oo, tsaka ma-offend natin sila. Which is ayaw natin mangyari yun. Kahit na ang reality is kailangan mo siyang i-real talk. Hindi mo magawa. Kasi nga, iisipin mo, ma-offend yung partner mo. Pag na-offend mo yun, syempre, magkakaroon na naman kayo ng misunderstanding. So, alam mo yun, parang hihirap, lalabo na naman. So, gagawin na lang natin is kailangan na lang natin tumahimik para walang
mali. Yun ang Kasi pinaka- diba, mali. Yun naman pinakamali din. Kasi maging outcome nun, sasabog ka. Ngayon, pag sumabog kayo, mas worse ang mangyayari. Parang iniipon mo lang ng iniipon yung utang, umahaba ng umahaba. At the end of the day, kapag pag nagkaanuhan na, doon na sasabog lahat. Which is hindi magiging maganda yung magiging resulta nun. Maniwala kayo. Kaya sa mga maliliit na bagay na hindi nyo nagugustuhan, kailangan nyo pag-usapan. May mga hindi kayo pagkakaintindihan, pag-usapan nyo ng maayos. Paano? Simulan nyo, huwag kayong mahiya. Simulan nyo yung mag-usap. Yung mahinahon ba? Mahinahon, halika. Ang ganon. Pwede pa tayong mag-usap. Tungkol kasi huwag kang ma-offend, huwag kang ito para sa atin to. Sasabihin ko to para sa atin to, para alam mo na yun, maayos. Kasi ganito ganyan eh. Okay lang ba na ganito? Minsan ganyan. Alam mo yun, yung mga sitwasyon na maliliit lang, yung pinakamaliit na bagay na yan na kapag hindi mo sinabi, na parang tinago mo lang sa sarili mo. Lalaki yan. Madadagdagan. Kapag yan lumaki at lumala, maniwala ka sa akin. Yung emotion natin kasi minsan pag lumalampas yan dito, hindi na magiging maganda yung mga desisyon natin magagawa. Kaya kailangan na andyan lang. Kailangan kontrolado. Lagi nyo pa rin daanin sa sa pagkalma. Like, pagkakausapin nyo yung partner nyo, kahit minsan nakakainis, pipiliin nyo pa rin na kalmado kayo kapag kakausapin nyo. Kasi, magiging useless yung pag-uusap nyo kung galit, dadaanin nyo sa galit. Pareho tayo At saka galit. hindi nyo maiintindihan ng isa't isa kung galit kayo pareho. Kailangan mag-uusap kayo kalmado para maramdaman nyo, umiral yung puso nyo, para bukas, open-minded kayo para intindihin yung isa't isa. Kasi hindi talaga nag-work kapag galit yung isang tao, kasi walang ibang maiisip yung tao kapag galit, kundi bad. Ganon. Tapos, So, yun lang. cut sa isang Bye!